Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayong tanghali. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Randy. 31 years old at may-ari ng isang maliit na computer cafe sa aming lugar sa Pampanga. Papadudot, lahat daw po ng tao ay deserve ng second chance. Kung sakali man na nagkamali tayo, pero sa palagay ko po ay hindi ko deserve yon. Dahil napakalaki ng kasalanan ko sa taong walang ibang ginawa kundi ang ibigay ang lahat ng pangangailangan ko at siguraduhin magiging maganda ang buhay ko. Masasabi ko nga na napakaswerte ko dahil hindi ko nararanasan noon ang maghirap at lahat ng bagay na gustuhin ko ay nakukuha ko. Hindi naman po kami mayaman pero sagana ako sa lahat ng bagay na hinihiling ng bawat tao na magkaroon sila. Pero sa kabila ng mga natamasa kong kaginhawahan sa buhay ay hindi ako nakontento. Naging makasarili ako at nagrebelde dahil lang may isang bagay akong hindi nakuha. Marami akong nagawang kasalanan at maling desisyon sa buhay, ngunit sa tulong ko ng mga taong nagmamahal sa akin ay nakamit ko ang second chance na inaasam ko. Papadudod, sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng aking buhay na kahit puno ng pagsisisi ay natagpuan ko naman ng pag-asa dahil sa kabila ng aking pagkakalugmok ay mas pinili kong bumangon at ayusin ang aking buhay. Hindi lang para sa aking sarili kundi para na rin sa mga taong nagpapahalaga at nagmamahal sa akin. Higit sa lahat ay para sa aking ama na kung nasaan man ngayon ay hinihiling ko na kahit papaano ay maging proud sa akin. Papadudot, dating OFW po si Papa. At hindi po sa pagmamayabang pero hindi ko po naranasan ang maghirap dahil lahat ng pangangailangan ko ay naibibigay ni Papa. Sagana ako sa pagkain at mga material na bagay. Nakapag-aral ako sa isang exclusive school. May kasambahay din kami dahil nag-iisang anak lamang ako at ang mama ko po noon ay nagtatrabaho sa isang pagawaan ng bag sa Angeles, Pampanga. Araw-araw ay naiiwan ako sa bahay kasama ni Yaya Lita na itinuring ko na rin pong pangalawang ina. Natatandaan ko po noon na madalas mag-away sina mama at papa dahil nakukulangan si mama sa 30,000 pesos na pinapadala ni papa kada buwan. Papadudot, 2 taon pa lamang po sa Qatar noon si Papa at ako naman ay 8 years old noong magloko si Mama at sumama sa ibang lalaki. Samantalang naiwan naman po ako kay Yaya Lita. Papadudot, nang malaman ni Papa ang ginawa ni Mama ay hindi na po siya nagulat dahil nasa Pilipinas pa lang daw siya ay alam na niya ang pangkanganiwa ni Mama. Pero pinakisamahan pa rin ni Papa si Mama sa takot na makailayo ako sa kanya ni Mama. Lumaki akong nasanay na si Papa at si Yaya Lita lamang ang pamilya. Pero hindi ko naramdaman na may kulang sa akin dahil busog ako sa pagmamahal at alaga nila. Pero dahil lumaki nga ako na hindi kasama si Papa ay nasanay ako na sa tuwing malungkot ako ay pinapadalhan niya ako ng mga material na bagay na talaga namang gustong gusto ko. Laruan man yan o mga damit. Dumating na nga sa puntong naging materialistic na ako, papadudot. Hanggang sa nagbinata ako ay dala ko na ang pag-uugali kong yon. Tandang-tanda ko rin po yung araw na ibinalita sa akin ni Yaya Lita ang planong pag-uwi ni Papa na hindi ko gaanong nagustuhan. O Randy, tama na yan. Mananghalian ka muna. Ituloy mo na lang yan mamaya. Wait lang po, Yaya. Tapusin ko lang to saglit. Ay sus na bata ka, oo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na masamang pinaghihintay ang pagkain. Ay, ito na nga po, kakain na. Baka mamaya po, maner mo na naman kayo. Minsan kasi daig nyo pa yung nagmimisa. Pilyo ka talagang bata ka. Sorry na, Yaya. O siya, sige.
kumain ka na doon sa kusina. Nakapaghain na ako. Sabayin niyo na po akong kumain. Talagang sasabayan kita. Baka hindi mo na naman ubusin ang pagkain mo. Ay, oo nga pala. Umawag sa akin ng papa mo kanina. Di ka raw niya makontak. Kako, paano? Busy ka sa paglalaro ng computer. Ano pong sabi ni Papa? Nabili na raw po ba niya ako ng bagong sapatos? Yung limited edition? Sabi niya pa-advance birthday gift niya po sa akin yun eh. Ay, imbis na kung ano-anong material na bagay lang ang hinihingi mo sa papa mo, dapat hindi mo siya tawagan at kumustahin. OA niyo naman, Yaya. Kausap ko lang naman siya nung isang araw ah. Okay naman daw siya. Ay, nako. Kinausap mo nga. Pero kinamusta mo ba? Anong bungad mo lagi sa tatay mo kapag tumatawag? Bili mo ko ng ganto, bili mo ko ng ganyan. Puro ganon lagi ang naririnig ko sa'yo. Hindi ko man lang narinig na kinumusta mo yung tatay mo eh. Ano nga po ba kasi yung sinabi sa inyo ni Papa? Kung makapagsalita naman po kayo, parang may malalang sakit si Papa eh. Paano kung meron nga? Sige, anong gagawin mo? Malakas pa sa kalabaw si Papa. Di naman po tatabla ng sakit yun. Ay, yan ang akala mo. Ang sabi sa akin ng tatay mo, uuwi na siya sa December. Kasi may nararamdaman na raw siya sa katawan niya. Ano naman daw yung nararamdaman niya? Baka rayuma lang po yun. Di ba po kapag tumatanda ganon? Sana nga'y simpleng rayuma lang. Ako talaga naman itong batang ito. Hindi ka man lang ba nag-aalala sa tatay mo? Siyempre nag-aalala ako, Yaya. Kapag nagkasakit si Papa, di na siya makakapagtrabaho. Kapag di na siya nagtrabaho, di na niya ako mabibili ng mga gamit na gusto ko. Di na tayo makakakain. At saka sino magpapasweldo sa inyo kung di na magtatrabaho si Papa? Ano ka ba naman, Randy? May sakit na nga ang tatay mo? Yan pa rin ba ang iniisip mo? Sa lagay, mas importante sa'yo ang luho mo kaysa sa kalusugan ng tatay mo. Sana naman, wag puro sarili ang iniisip, Randy. Yaya, hindi lang sarili ko ang iniisip ko. Pati kayo. Tulad ng sabi ko, hindi kayo sa sweldo pag di na nagtrabaho si Papa. Kaya kapakanan nating dalawa ang iniisip ko. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Papa Dudut, hindi na ako nakipagtalo pa kay Yaya Lita. May parte kasi sa akin na tinamaan sa mga sinabi niya. Pero mas pinili ko na baliwalain yon at hindi na rin naman ako mananalo sa pakikipagdebate kay Yaya. Kapag ganong seryoso na siya, siguradong hindi ako mananalo. Ayoko rin naman po na isipin na binabastos ko siya o kaya ay hindi ko siya nirerespeto, kaya naman huminto na rin po ako, Papa Dudut. Para ko na rin pong nanay si Yaya Lita, kaya nga kahit katulong lang namin siya, ay iginagalang ko pa rin siya. Pero hindi ko naman maiwasang minsan na mainis kapag sinesermonan niya ako o kaya ay pinagsasabihan. Pakiramdam ko kasi palaging may mali sa mga ginagawa ko o sinasabi ko. Isang beses kasi na nagkasagutan kami noon ni Yaya Lita ay nagalit siya at ilang araw niya akong hindi pinansin. Pinabayaan niya ako at dahil nga sa hindi ako sanay sa mga gawaing bahay ay nag-sorry lang noon kay Yaya. Naisip ko na lamang na hindi ko kayang mag-isa kung wala sa Yaya Lita para asikasuhin ito. Makalugod 1 ng September ay dumating nga ang 22nd birthday ko. Nagpadala noon si Papa ng 7,000 pesos para sa akin para raw panghanda ko. Pero hindi ako natuwa dahil hindi niya naipadala ang pinangako niyang sapatos para sa akin. Ang tagal kong naghintay para sa sapatos na ibibigay niya at lagi ko rin namang pinapaalala sa kanya nang sa ganoon ay hindi niya makalimutan. Pero hindi ko alam kung nakalimutan ba niya o wala talaga siyang sapatos na maipapadala sa akin. Masama ang loob ko noon, Papa Dudut, dahil nangako siya sa akin. Pero hindi naman niya natupad. Yun ang unang beses na may hiningi ako kay Papa na hindi niya naibigay. Naisip ko na nga lang na baka delayed lang ang package. Pero nang tanungin ko siya ay hindi raw niya nabili ang sapatos na gusto ko dahil kulang daw ang pera niya. At sinabi niyang dadagdagan na lamang niya ang perang ipapadala niya sa akin para sa birthday ko.
Papadudot na sanay na ako na lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Kaya talaga namang sinama ang loob ko na gusto sa mga nangyari. Imbis na magpaluto ako ng pagkain para may maipamigay ako sa mga kapitbahay namin ay nilustay ko na lamang sa alak ang halos 3,000 pesos sa pera na pinadala sa akin ni Papa. At kulang-kulang 1,000 naman para sa mga pulutan. Wala naman sigurong problema kay Yaya kung papaano ko yung gagastusin dahil pera ko naman yun. Halos puro barkada ko lang din naman ang in-invite ko sa bahay pero may iba naman sa mga kapitbahay namin na kahit na hindi ko ka-close ay nakisali na rin sa inuman. Hindi naman kasi mawawala yun tuwing may okasyon. Nang mapansin ko na paubos na ang alak na iniinom namin ay nagpa siya akong bumili pa ulit. Pero sabi ng isa sa mga barkada ko na si Marlon ay itaya ko na lang daw ang nakitira kong pera sa online sabong na nauuso dati noong meron pa. Para na rin daw makalimutan kong pansamantala ang matinding sama ng loob kay Papa. Hindi ako marunong magsabong, Papa Dudut, pero nakinig ako sa sulsol ng barkada ko. Tinuruan nila ako kung paano tumaya, pumili at kumilates ng manok. Una ay maliit lamang ang taya ko. Pero habang tumatagal ay palaki na ng palaki ang pagtaya ko. Yan, sige! Panalo na naman tayo nito, Randy! Malakas pumalo tong manok natin! Oo nga, tol. Mukhang araw natin ngayon. Pang-apat na panalo na natin to eh. Halos nabawi ko na yung mga pinusta natin kanina. Oo, di ba? Sabi ko naman sa'yo mag-enjoy ka rito. Ako nga, yan lang libangan ko sa amin eh. Tol, nangihina na yung kalaban. Sure win na naman tayo. Isang malakas na palo na lang, bagsak na yan. Ano, tol? Ba't parang nangihina yung manok natin? Ano nangyayari? Ha? Liwanagan mo nga ng konti itong cellphone mo. Yan, nakatodo na brightness yan. Putik na yan. Bakit? Anong problema? Tinamaan pala sa kilikili yung manok natin, pre. Patay na to, wala na to. Ha? E paano yung pinusta ko? 2,000 yun, tol! Wala na to, tol. Sinintensyahan na eh. Talo na yun sa atin. Bawi na lang tayo sa susunod na laban. Kaya naman tayo sa ibang kulay. Malas tayo ngayon dito sa puling. Ang talisayin naman tayo o kaya puti. Kaya na tayo hanggang mabawi natin 2,000 mo. Baka matalo na naman tayo. Di yan, ako bahala. Tataya nga tayo sa ibang kulay naman para buwanasin na. Hindi na pa tayo pumupusta sa pula eh. Talisahin naman o kaya puti. Dali, bet na tayo. Sige na nga. Kaso paano yan? Puti tsaka talisahin niyang maglalaban. Saan tayo pupusta? Teka. May mga tong talisahin kaso parang payat. Dito tayo sa dehado, sa puti. Malaki, malakas pumalo to. Sigurado ka na ba dyan? Oo men, chill ka lang kasi. Masyado kang kabado eh. Sige, magkano ba ipupusta natin? Teka, tinan ko. May 1.5 ko pang balanse dito. Todo na natin o ititira mo pa yung 500? Ikaw ba? Todo na ba natin? Kung ako, totodo ko na to. Sigurado naman akong panalo na ulit to eh. Bawi itong 1.5 mo. Sige na nga, bet mo na yan. Okay. Oh. Sandali ha. O yan, nakataya na tayo. Watch and learn bro. Panalo to. Siguraduhin mo lang, tol. Huling pera ko na yan. Pag natalo pa tayo rito, wala na akong pantaya. Huwag kang mag-alala, goods to. O yan, nagsimula na. Yun o, lupit pumalo. Nakita mo yun, tol? Nakita mo? Grabe, solid, men. Oo, tol. Kitang-kita ko. O, di ba? Sabi ko naman sa'yo, panalo to eh. Grabe, isang palo lang bagsak agad yung talisayin. Oo nga, ang galing. Ano ba naman yan, Randy? Anong oras na ang iingay nyo pa? Tsaka ano ito? Akin na nga yan? La, Uy, Yaya, akin na yung cellphone ko. Abay, lintik kang bata ka. Kailan ka pa natutong magsabong, ha? Yaya, katuwaan lang naman to. Birthday ko ngayon, oh. Wala naman sigurong masama kung sumubok ako ng ibang bagay. Walang masama. Ang tatay mo nagpapakahirap magtrabaho sa abroad. Tapos ikaw wala kang pakundangan kung magwaldas ng pera? Ano bang akala mo? Pinupulot lang ng tatay mo sa tabi-tabi ang perang pinapadala niya sa'yo?
Ano ka ba naman, anak? Abay, maawa ka naman sa tatay mo. Ano ba yan? Ang KJ nyo naman, Manang Lita eh. Kaya nga nag-abroad si Tito Larry para maibigay niya lahat ng gusto ni Randy. Tapos ngayon, pagbabawalan niyo siya, nagastusin yung perang pinadadala sa kanya ng papa niya. Huwag ganun, Manang Lita. Malabo yun. Hoy, Marlon! Hindi ka ang kausap ko, ha? Umuwi ka na nga. Kahit kailan talaga, hindi ka magandang impluensya sa alaga ko. At ikaw naman, Randy, umakit ka na sa kwarto mo. Matulog ka na. Bukas ko na ibibigay itong cellphone mo. Papadudot, wala na akong nagawa noong pinaakyat na ako ni Yaya Lita sa kwarto ko. Katulong lang naman namin siya pero pamilya na ang turing ko sa kanya at isa pa, siya ang matanda. Kaya naman sinunod ko na lamang siya at ayaw ko na rin namang makipagtalo dahil aabutin lamang kami ng 1 oras sa pagdedebate. Ugali pa naman ni Yaya na hindi siya nagpapatalo, papadudot. Lalo na kung sa tingin niya ay tama siya. Marami-rami na rin akong naiinom at ramdam kong umiikot na rin ang paningin ko kaya naman gusto ko nang magpahinga. Umuwi na rin naman si Marlon kaya wala nang sense na magstay pa ako sa sala. Suray-suray akong umakyat noon sa hagdanan at punta sa kwarto ko habang si Yaya Lita naman ay naiwan sa ibaba para magligpit ng mga kalat namin. Hula ko rin ay pinauwi na ni Yaya ang ibang mga bisitang naiwan para mag-inom dahil tahimik na ang bahay. Hindi ko na naririnig ang maingay nila ng pagkukwentuhan. Kinabukasan nga, papadudot, ay ibinalik ni Yaya Lita sa akin ang cellphone ko at naisipan kong pumasyal naman kina Marlon. Kaya kasi masermo na naman ako ni Yaya Lita kapag nagpunta na naman ang mga barkada ko sa bahay. Papadudot ni Yaya na naman ako noon ni Marlon na mag-online sabong kami at ako naman ay nagpadala na naman sa sulsul niya. Nang magpadala ulit ng pera sa akin si Papa ay ilang araw ko ring naging routine ang pagsasabong kasama si Marlon. Halos marami pa nga ang oras na nasa kanila ako kesa sa sarili kong pamamahay. May time na lagi kaming panalo at may time naman na laging talo. Dumating na nga sa punto na naubos ko na ang mga perang na ipadadala ni Papa. Kaya naman isang beses ay nagsuggest si Marlon na pwede akong magsanla ng kahit na ano sa mga gamit ko para may pantaya muli kaming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na isanla ko sa halagang 5,000 pesos ang gaming set ko at nang malaman yun ni Yaya Lita ay nagalit siya ng husto sa akin. Sinabi pa sa akin ni Yaya Lita na hindi lang niya ako maisumbong kay Papa dahil nag-worry siya na baka mapaani ito sa kata. Hindi ko maintindihan noon kung bakit gano'n na lamang siyang mag-alala para kay Papa. Kapag nakakausap ko naman si Papa sa telepono ay lagi niyang sinasabing ayos lang daw siya. Kaya para sa akin ay sobrang exaggerated lamang ang kwento ni Yaya Lita kaya wala akong pinapaniwalaan sa mga sinasabi niya. Marahil din ay sinasabi lamang niya ang mga yon dahil wala na siyang maisip na paraan para lamang matigil na ako sa kalokohan ko. Papadudot, lumipas ang halos 4 na buwan. Sobra akong na-addict sa pagtaya sa online sabong na dumating na sa puntong hindi ko na maawat ang sarili ko sa pagtaya. Hindi na rin sumasapat sa akin ang mga pinapadalang pera ni Papa dahil nauubos ko ang lahat ng yon. Kaya naman nangungutang na ako sa mga kakilala kong online sa bungero. May ibang ayaw akong pautangin dahil hindi pa nila ako kilala at baka takbuhan ko lang daw sila. Pero may iilang sa bungero naman na kahit hindi ako kilala ay agad akong pinautang dahil alam nilang nasa abroad ang Papa ko. Nung una ay nakautang ako ng 5,000 hanggang sa nagsunod-sunod na ang paglaki ng mga nauutang kong pera. Kapag hindi naman ako pinalad na makautang ng pera ay magsasanla ako ng kahit na ano sa mga gamit ko o gamit sa bahay na pwedeng maisanla. Appliances, gadgets at kung ano-ano pa. At hindi ko namamalaya na unti-unti ay nauubusan na pala kami ng gamit sa bahay. Sarado na rin ang tenga ko para makinig kay Yaya Lita sa tuwing pinapagalitan o
o pinagsasabihan niya ako. Ako na ang nag-alaga sa'yo simula nang iwan ka ng nanay mo. Itinuring na kitang parang tunay na anak. Tapos, ganyan lang ang sasabihin mo sa akin? Eh, ang kulit nyo kasi! Tutubusin ko nga yung mga gamit kapag nagpadala na ng pera si Papa. Eh kaso, napupurnada kasi isang buwan na siyang di nagpapadala. Gumawa ka ng problema tapos ano? Nangutang ka ng pera at nagsanla ng mga gamit. Tapos ngayon, ang mga pinaghirapan ng papa mo, ang gagawin mong pambayad? Kung may sarili ka lang trabaho, hindi kita pakikialaman. Pera mo yun eh. Hindi ko na problema kung saan mo gustong ubusin ang pera mo. Pero ang ibang sugal mo, ang perang pinapadala sa'yo ng papa mo at isanla ang lahat ng gamit na pinaghirapan niyang ipuntar. Abay, yan ang hindi ko pwedeng baliwalain na lang. Ba't ba ako magtatrabaho? Nag-iisa lang naman akong anak niya at kaya naman mag-provide ni Papa para sa akin. Hayaan niyo siya magtrabaho. Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa iyong bata ka. Nakakaawa ang tatay mo sa abroad. Pero ikaw, wala kang ginawa kundi magsabong. Puro sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Kawawa lang ang tatay mo sa'yo. Di ko siya pinilit mag-abroad. Siya ang may gusto nun. Kaya panindigan niya yun. Ay, wala nang saysay na makipag-usap pa ako sa'yo. Paulit-ulit lang tayo, pero hindi ka pa rin natututo. Tandaan mo ito, Randy. Nasa huli ang pagsisisi. Papadudo taong 2020, buwan ng Desyembre ay umuwi nga si Papa. Kasagsagan din noon ng COVID-19 outbreak pero pinayagan pa rin siyang makauwi matapos ang halos 2 linggo na quarantine niya sa may airport. Nabigla na lamang ako sa pagdating ni Papa dahil hindi siya nagpasabi na tapos na ang quarantine period niya. Hindi ko alam noon, papadudot kung nananadya ba ang tadhana. Dahil para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko si Papa na nakatayo sa may pintuan ng bahay namin. Nalalamig ang bukong katawan at pinagpapawisan ng matindi at nadatnan pa niya ang mga barangay tanod sa harap ng bahay namin at taong pinagsanlaan ko ng titulo ng bahay at lupa namin sa halagang 50,000 pesos. Huling pag-asa ko na lamang ang titulo na yon dahil wala na akong maisasanla gamit para makataya sa online sabong. Papadudot, nagwawala noon ang lalaki na pagsanlaan ko ng titulo at pilit na kinukuha ang original copy nito. Napagkasunduan kasi namin na kapag hindi ako nakapagbayad sa kanya sa loob ng 2 buwan ay kukunin niya ang original copy ng titulo. Pero dala pala ni Papa ang mga original na dokumento ng bahay at lupa namin kaya wala akong maibigay na kopya sa kanya. Nakisabat na nga si Papa sa gulong nangyayari. Tinanong niya ang mga tanod kung bakit nandun sila at ikinuwento na nila kay Papa kung ano ang bakay nila sa akin. Papadudot, kitang-kita ko kung paanong nag-iba ang itsura ni Papa mula sa pagiging mahinahon ay napalitan niyo ng matinding galit. Sa sobrang galit ay sinugod ako ni Papa at sinuntok. Pakiramdam ko rin ay nagising ang diwa ko sa suntok na yon. Wala sa hinagap ko na magagawa yun ni Papa sa akin dahil alam ko kung gaano niya ako kamahal. Napakiusapan naman ni Papa ang mga tanod at ang napagsanlaang isang titulo na sa ibang araw na sila mag-usap at pumayag naman ang mga ito. Tinuloy ni Papa ang galit niya sa akin noong makapasok na kami sa loob ng bahay. Totoo bang sinabi nila? Sumagot ka, Randy! Makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Oo o hindi lang isasagot mo! Totoo ba? Ay, Larry! Ay, nandito ka na pala. Maupo ka muna at huminahon ka. Pag-usapan nyo ng mahinahon niya ni Randy. Makakasama sa'yo magalit ng gusto. Kaya, kalmahin mo yung sarili mo. Ano ko kakalma kung ganito ang abutan ko? Kaya sumagot ka, Randy!
Tinatanong kita, totoo bang sinanla mo titulo ng bayad lupa natin? Larry, huminahon ka muna. Mamaya na kayo mag-usap. Huwag ka muna makialam dito, Lita. Kinakausap ko tong anak kong walang hiya. Pero makakasama sa'yo ang magalit ng gusto. Pakiusap naman, Larry. Mamaya nyo na pag-usapan yan. Magpahinga ka na muna. Alam ko na pagod ka rin sa biyahe. Sinabi ko huwag ka muna makialam dito. Ano? Pagtatakpan mo na naman ba ang anak ko? Matagal mo na bang alam ang tungkol dito? Oo. Pero hindi ko na sinabi sa'yo dahil nga alam ko nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Kung sakaling nalaman mo kagad, baka kung mapano ka naman habang nasa Qatar ka. Hindi ko gustong pagtakpan ang ginawa ng anak mo. Pero kapakanan mo lang ang iniisip ko. Hindi, Lita. Ang tagal niyo ako pinagmukhang tanga. Halos maganda ko ba ako sa pagtatrabaho sa Qatar? Dahil gusto ko maibigay lahat ng pangangailangan ng anak ko. Pero nilulustay niya lang pala lahat ng pinagpaguran ko sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. At alam mo lahat na nangyayari pero hindi mo sinabi sa akin. Patawarin mo ako, Larry. Ayoko lang naman na may mangyaring masama sa'yo habang malayo ka sa amin eh. Pinagkatiwala ko sa iyo, anak ko. Ba't di mo siya napigilan? Ang laki ng tiwala ko sa iyo na mamamatayan mo siya maigi. Pero pinabayaan mo siya magkariwara. Pa, tama na! Oo na! Oo, sinanla ako ang titulo ng bayad lupa natin. Pero photocopy lang yung binigay kong kopya sa kanya. Nasa inyo pa rin naman ang original, kaya atin pa rin tong bahay. Hindi nyo kailangan magalit kay Yaya. Dahil ako ang mapilit at di ako nakinig sa kanya. Walang hiya ka. Nangangatwiran ka ba? Alam mo ba? Tugot panis ang ipinahunan ko para sa bahay na to. Tapos, Larry! Pa! Larry! Larry, ano ba nangyayari sa'yo? Larry! Tulungan ninyo kami! Ano nangyayari kay Papa? Tulungan ninyo kami! Randy! Tumawag ka ng tutulong sa atin! Maghanap ka ng sasakyan, dalian mo! Kailangan nating dalhin sa ospital ang papa mo! Yaya, may sakit ba si Papa? Larry! Larry! May sakit ba siya sa puso? Ano? Masaya ka na ba? Papa mo ang magiging kapalit ng lahat ng kalokohang pinaggagawa mo! Sinabihan na kita eh! Pero hindi ka nakinig! Yaya, di ko alam na may sakit si Papa. Di ko alam. Alam mo na may dinaramdam ang papa mo. Pero mas importante sa'yo ang sarili mo. Ang mga luho mo. Makasarili ka, Randy! Makasarili ka! Papadudot na isugod nga namin si Papa sa ospital pero dead on arrival na raw siya, sabi ng mga doktor. Sinubukan pa nilang i-revive ang katawan ni Papa at habang ginagawa nila yon ay umiiyak lang kaming pareho ni Yaya Lita at naman ay tahimik na nagdarasal sa Diyos na huwag muna siyang kunin sa akin sa amin. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal at gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Kahit pa araw-araw akong humingi ng tawad sa kanya ay gagawin ko. Basta mabuhay lamang si Papa. Gusto kong bumawi sa kanya, Papa Dudut. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa kanya at kay Yaya Lita. Halos napahagulhol kaming pareho ni Yaya nang umabot na sa halos 18 minutes na nire-revive nila si Papa at wala pa rin po itong response. Nagpatuloy pa rin ang mga doktor sa pag-revive kay Papa pero matagal at halos kalahating oras na ay huminto na sila at sinabing wala na silang magagawa pa. Nakiusap pa kami ni Yaya sa kanila na kung pwede ay ulitin nila ang pag-revive kay Papa pero yun na raw ang pinakamahabang oras na pwede nilang gawin sa procedure na yon. Papa Dudut, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin ng mga doktor na wala na nga si Papa. Naisip ko na marahil ay galit ang Diyos sa akin dahil hindi niya dininig ang panalangin ko na mabuhay si Papa. Pero ako ang may kasalanan. Bakit si Papa kailangan magbayad sa lahat ng pagkakamali ko? Bakit hindi na lamang ako pinarusahan ng Diyos?
Halos magka-mental breakdown ako ng mga oras na yon, Papa Dudut, habang si Yaya naman ay parang mahihimatay na. Dahan-dahan siyang lumapit noon sa wala ng buhay na katawan ni Papa at humagulhol ng iyak. Nakaluhod na lamang ako sa malamig na sahig ng emergency room at wala lamang na nakatingin kay Yaya na mahigpit na nakayakap sa bangkay ni Papa. Napakabilis ng mga pangyayari, Papa Dudut. Nag-uusap pa lamang kami ni Papa habang galit na galit siya sa akin. Tapos bigla na lamang siyang inatake sa puso at isinugod sa ospital. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap lamang ay mawawalan ako ng ama. Ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Paul si Yaya habang mahigpit na yakap ang malamig na katawan ni Papa. Alam ko kung gaano siya nasasaktan sa pagkamatay ni Papa at naiintindihan ko ang pinanggagalingan niya. Dahil ako man ay sobrang nasasaktan dahil sa mga nangyari. Pero hindi ko magawang lapitan ang wala ng buhay niyang katawan, Papa Dudut, dahil sobra akong nagigilty. Hindi man direkta ay pakaramdam ko ay ako ang pumatay sa kanya. Namatay si Papa nang dahil sa pagiging makasarili at pagiging responsable kong anak. Lumaki ako na hindi ko siya kasama pero ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Bigla na lamang nag-rewind ng mga alaala ko kay Papa noong nabubuhay pa siya. Mga alaala noong mga pagkakataong pinapadala niya ako ng laruan noong bata pa ako kapag sinasabi kong malungkot ako. Mga oras na masaya kami magkausap sa video call tuwing birthday ko. Hanggang sa lumaki na ako at nagbinta ay hindi nagkulang si Papa na ipakita at panandam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ang pagkakataon na gumindi siya. Napadalhan ako ng kung anuman sa tuwing may hihingin ako sa kanya. Kaganyang pinapadala lahat ng gusto ko at kailangan ko kahit mamahalin pa ang mga yon. Kung kinakailangan na mag-overtime siya sa trabaho ay ginagawa niya basta maibigay lamang ang lahat ng gusto ko. Lagi nga niyang sinasabi sa akin noon na wala lang sa kanya ang pagod sa pagtatrabaho at pangungulila sa kabila ng pagiging malayo niya sa akin. Basta makita niya lamang na masaya at sagana ako sa buhay. Doon ko lamang na-realize kung gaano ako kawalang kwentang anak, Papa Dudut. At totoo nga ang kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Nakita mo na ang ginawa mo. Tingnan mo. Wala na si Nani. Wala na ako. Sorry pa. Sorry. Patawarin mo ako pa. Wala nang silbi ang pagiging mo ng tawad. Hindi ka na niya maririnig. Anong klase kang anak? Hindi ako nagkulang ng pangaral sa iyo, paalala. Hindi kami nagkulang ng papa mo sa iyo. O ngayon, iiyak-iyak ka dyan. Hindi mo man lang siya kinumusta nung nasa abroad siya. Hindi mo man lang tinanong sa kanya kung ano yung kalagayan niya doon. Kasi ang iniisip mo lang ay ang mga bagay na ibinibigay niya sa'yo at ang perang ipinapadala niya sa'yo. Pero ni minsan, hindi mo naisip ang papa mo kasi makasarili ka. Opo, Yaya. Naging makasarili ako. Natawarin niyo po ako. Sorry pa. Ang sama-sama ko anak sa inyo. Patawarin niyo ako. Alam mo, nung iniwan ka ng mama mo sa akin,
Sobrang nagpasalamat ang tatay mo sa Diyos. Kasi kung pati raw ikaw ay nawala sa kanya, baka hindi na talaga niya kayanin. Lagi ring sinasabi sa akin ng papa mo na hindi niya hahayaang makaramdam ka ng pagkukulang sa pagkatao mo. Kaya pinunan niya lahat ng buwag na iniwan ng mama mo. Pero manas ko lang na ikaw ang naging anak niya. Ito talaga, isinama ka na lang ng nanay mo nung umalis siya. Hindi nararapat sa tatay mo ang magkaroon ng anak na katulad mo. Kaya nga nagsisisi na po ako. Sana mapatawad niyo pa po ako ni Papa. Alam ko huli na para humingi ako ng tawad. Pero paulit-ulit po ako hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ganun kadali yun, Randy. Na kapag humingi ka ng tawad ay maaayos na ang lahat. Hindi ganun yun. Hindi yan pambura na kapag nakagawa ka ng pagkakamali, mabubura mo. Alam ko po na malaki ang kasalanan ko. Pero sana po mapatawad niyo ako. Hindi ko gusto mamatay si Papa. At lalo hindi ko gusto na mawala ng ama. Nagkakaganyan ka lang kasi wala ka nang lulustayin na pera. Wala nang magbibigay sa'yo ng mga bagay na gusto mo. Hindi mo man lang ba naisip ang sakripisyo ng papa mo para mabigyan ka ng magandang buhay? Nakuha mo pa talagang ipagmalaki na para sa'yo naman ang ginagawa niya? Oo nga, para sa'yo. Pero hindi mo pinahalagahan at sinayang mo lang. Naiintindihan ko na po lahat, Yaya. Siksisi po ako ngayon dahil di ko talaga alam na aabot si ganito. Kung nakinig lang po ako sa inyo, no? Sinabi ko na sa'yo noon pa na laging nasa huli ang pagsisisi. Pero hindi ka nakinig. Ano pa ba magagawa ng paghingi mo ng sorry ngayon? May babalik ba niya ng buhay ng papa mo? Babangon ba siya sa kinalihigaan niya ngayon? Hindi, Randy! Hindi! Sinayang mo lang lahat ng sakripisyo ng papa mo para sa'yo! Masyado ka nagpalamon sa mga makamundong bagay at nagpadala sa puyo ng barkada mo na wala namang naidulot na maganda sa'yo. O nasan sila ngayon? Yung barkada mong nandyan lang kapag may pakinabang sila sa'yo? Pero sa oras ng pangangailangan, hindi mo malapitan. Tanggap ko na po lahat ng mga pagkakamali ko. Sana bigyan niyo po ako ng chance na itama ang lahat ng yun. Ano pa ang silbi? Wala na ang papa mo. Pagbago ka man, huli na ang lahat. Hindi na niya makikita ang pagbabagong sinasabi mo. Yaya, please. Nagmamakahawa ako sa inyo. Tulungan mo ako. Wala na si Papa. Ikaw na lang ang meron ako. Gabayan mo ako katulad ng dati. Mahal kita, Randy. Sa'yo ko binuhos lahat ng pagmamahal na hindi ko naibigay sa mga anak ko. Dahil sa kagustuhan kong bigyan sila ng maayos na buhay. Tiniis kong malayo sa kanila. Nakontento na lang ako na nakakausap ko sila sa telepono. Pero ngayon naisip ko, tama ba na ibinigay ko sa'yo ang lahat ng pagmamahal na yon? Sorry, Aya. Di ako naging mabait na alaga sa'yo. Pinaliwala ako ang pagmamalasakit mo sa amin ni Papa. Hayaan mo akong bumaki, Yaya. Sa inyong dalawa ni Papa. Wala na akong rason para manatili pang kasama mo. Patay na si Larry. Ulat sa Paul, siya ang amo ko. At ngayon, wala na siya. Tapos na rin ang trabaho ko. Yaya, please. Huwag mo ko iiwan. Wala na si Papa. Ano na mangyayari sa akin pag nawala rin kayo sa akin?
ay aalalay sa'yo at gagawa ng mga bagay para sa'yo. Kung meron kang gusto, paghirapan mong kunin yon. Hindi sa lahat ng oras may mag-aabot at magbibigay sa'yo nun. Tandaan mo, lahat ng bagay na gusto mong makuha, pinaghihirapan. Hindi yan kusang darating sa'yo at babagsak mula sa langit. Papa Dudut, doon ko lang naalala lahat ng mga pangaral ni Yaya sa akin, mga paalala na para sa kapakanan at ikakabuti ko na binaliwala ko lamang dahil masyado akong nakampante at umasa kay Papa. Napakawalang kwenta kong anak at ni hindi ko man lang nasuklian ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal niya para sa akin. Papa Dudut, 3 araw din pong naiburol si Papa bago siya tuluyang nailibing. Matapos ang libing niya ay nagmukmuk lamang ako sa bahay at nawala na ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko magawang kumain o uminom man lang ng tubig. Madalas lang din po akong nakatulala sa kawala. Kaya naman ay inaalala ang mga araw na lagi akong tinatanong ni Papa kung ano ang gusto ko. Mga araw na lagi niya rin sinasabi na mahal niya ako, na gagawin niya ang lahat para sa akin. Pero sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi ko na maririnig ang boses ni Papa habang sinasabi ang mga katagang yun. Isang bagay na lamang ang gusto ko at yun ay ang bumalik siya. Pero alam kong napaka-imposible nang mangyari. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako hihingi na kahit na ano basta bumalik lamang siya. Pero sa huli ay na-realize ko na wala na talaga siya at hindi na maibabalik pa. Kung sana ay nakinig lamang ako kay Yaya Lita, hindi sana kami umabot ng ganito. Kung sana ay nakontento lamang ako sa kung ano ang kayang ibigay ni Papa, hindi sana nangyari ito. Kasalanan ko ang lahat, Papa Dudut. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Papa at walang ibang dapat na sisihin kundi ako. Mga ilang buwan din akong wala sa sarili at parang mababalong na dahil paulit-ulit kong naaalala ang huling alaala kay Papa bago siya namatay. Pero laking pasalamat ko na hindi ako iniwan ni Yaya Lita at nanatili siya sa tabi ko sa kabila ng mga nagawa at nasabi ko sa kanya noon, Papa Dudut. Oh, Randy, napakiusapan ko na yung napagsanlaan mo ng titulo na kung pwede, tulugan na lang muna natin yung perang nahiram mo sa kanya. May tubo na 10% kada buwan, pero ayos na rin. E kaysa naman hindi tayo makabayan at tuluyan na nating ibigay sa kanya ang bahay at lupa. Salamat, Yaya. Salamat kasi di niyo ako iniwan. Sinabi ko na naman sa'yo, hindi ba? Parang anak na ang turing ko sa'yo. Ipababayaan ba naman kita? Sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa inyo noon, Yaya. Sorry kung naging masamang anak ako at hindi ako nakinig sa lahat ng mga pangaral niyo sa akin. Sorry po. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko. Sorry. Hindi, anak. Napatawad na kita. At alam kong napatawad ka na rin ng papa mo. Kasi alam ko na hindi kanya matitiis. Alam ko kung gaano kanya kamahal. Saksi ako simula nung bata ka pa lang. Mahal na mahal na mahal ka ng papa mo. Wala siyang ibang ginusto kung hindi ang mabigyan ka ng magandang buhay na hindi niya naranasan noon. Pero anak, ano man ang naging kasalanan mo, ano man ang nangyari, tapos na yun. Lahat ng yon ay parte na lang ng nakaraan na dapat mong gawing aral para hindi na maulit pa yung mga pagkakamaling nagawa mo. Opo, naiintindihan ko po. Pero di ko pa rin po maiwasan na mag-guilty. Dahil alam ko po na ako ang punot dulo nito. Kundi sana ako na-addict sa online sabong, buhay pa sana si Papa hanggang ngayon. Siguro,
Masaya sana kami nagbabanding para sulitin ang mga panahon na magkasama kami. At para na rin po na ng matagal na panahon magkalayo kami. Anak, nagkasala ka man, ang importante ay nagsisi ka na at hindi mo na uulitin pa ang mga pagkakamali mo. Magsilbing aral sana ito sa'yo dahil balang araw ay magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya at mararanasan mo kung paano maging isang ama. Natatakot akong bumuo ng pamilya, Yaya. Paano kung di ko magampanan ang obligasyon ko sa kanila? Paano kung mangyari din sa mga magiging anak ko ang nangyari sa akin? Kaya nga dapat, ituruan mo silang maging mabuting anak. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para hindi mangyari sa kanila ang mga dinanas mo. Itama mo lahat ng pagkakamali mo dahil alam ko na kung nasaan man si Larry ay makikita niya pa rin ang gagawin mong pagbabago. Ito na lang ang tanging magagawa mo para makabawi sa kanya kahit pa wala na siya. Opo, Yaya. Ayusin ko po ang buhay ko para sa oras na magkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Handa na ako. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kagahin na kung paano ginawa ni Papa ang lahat para sa akin. Tama. Ang nakaraan mo ang magsisilbi mong inspirasyon para baguhin ang sarili mo. Siguro naman hindi mo nagugustuhin bumalik sa ganong klaseng buhay, ano? Pero may isa pa akong paalala sa'yo. Ano po yun? Hindi lang material na bagay ang batayan para maipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong pamilya o sa ibang tao. Mas mainam pa rin na ipakita at iparamdam mo yun sa gawa. Dahil ang mga bagay na kaya mong ibigay sa kanila, wala pa rin halaga kung hindi mo naman maipaparamdam sa kanila ang pagmamahal mo. May mga tao na nasa kanila na halos lahat ng bagay na pwede nilang hilingin sa isang tao. Pero iilan lang ang tunay na masaya. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Dahil kulang sila sa pagmamahal. Tandaan mo, ang pagmamahal, anumang uri yan, ay hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay o ng napakaraming pera. Opo, tatandaan ko po yan. Tsaka matanda na rin ako. Sana naman, bago man lang ako mamatay, maging maayos na ang buhay mo at maabutan ko pa sana ang mga magiging apo ko. Di pa kayo matanda, Yaya. Aalagaan niyo pa po ang mga magiging anak ko. Ay, nako. Wag lang sana silang maging pasaway para humaba pa ang buhay ko. Yun lang. Hindi ko po maipapangako na di sila magiging pasaway. Anak ko po yun eh. Papadudot kung wala siguro si Yaya ay hindi ko alam kung saan na ako pupulutin. Laking pasasalamat ko na sa kabila ng lahat ng mga nangyari ay ginabayan niya ako at hindi iniwanan. Sa payo at tulong ni Yaya ay nagharap ako ng trabaho, natanggap ako bilang isang call center agent sa isang video company na napag-applyan ko. Tumatanggap kasi sila kahit na high school graduate na. Pinagbuti ko ang trabaho ko, Papadudot, at unti-unti ay nakabayad ako sa lahat ng pinagkakautangan ko. Natubos ko na rin ang ibang mga gamit na naisanla ko pero ang iba ay hindi na. Dahil na-ibenta na raw ng napagsanlaan ko at yung iba naman ay nasira na raw. Iniwasan ko na rin sina Marlon dahil ayoko nang magkaroon ng ugnayan sa kanila at magpadala pa ulit sa mga sulsul niya. Papadudod, ilang taon pa ako nagpursige sa pagtatrabaho at sa wakas ay nakapagpatayo ako ng sarili kong internet shop. Maliit lamang naman ang shop na yon at si Yaya ang nagbabantay kapag tulog ako o kaya naman ay nasa trabaho. May isa na rin naman akong helper doon kaya hindi na gaanong nahihirapan si Yaya sa pagmamanage ng shop. Unti-unti po ako nakabangon, Papadudot, at hindi nga nagtagal ay nakapag-asawa ko. Sa ngayon ay masaya na ako kasama ang aking asawa na nakilala ko rin sa pinagtatrabahuhan ko. At may dalawa na rin akong anak. Si Yaya dito naman ay nag-retire na bilang kasambahay namin. Siya na ngayon ang tumatayong lola sa mga anak ko at masayang masaya ako
dahil muli kong naranasan ang pakiramdam na magkaroon ng buong pamilya. Kung nasa man si Papa, sana ay maging proud siya sa akin dahil nagawa kong tumayo sa sarili kong mga paa at bumuo ng isang pamilya na handa kong gawin ang lahat para sa kanila. Sawadi ka! Yan ang pinakaunang salitang Thai na natutunan ko na ang ibig sabihin ay pagbati. At pa lamang ako ay pangarap ko na talagang makapunta sa bansang Thailand. At nakamit ko yan nito lamang nakaraang taon. Magandang araw po sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Hubert, 33 years old at isang non-voice call center agent. May dahilan po kung bakit sa dami ng bansang pwedeng puntahan ay Thailand pa ang pinili ko. Ito ay dahil doon po nagtatrabaho ang tatay ko. 5 years old lamang ako noong iwan kami ni Tatay Alberto. Lumipad siya papunta ng Thailand para maging OFW. Para sa kinabukasan ko daw yon, Papa Dudut. Kaya niya ako iniwanan, nakipagsapalaran siya sa malayong lugar para daw maibigay niya sa akin ang isang magandang buhay. Pero makalipas lamang ang 2 taon ay bigla na lamang naputol ang koneksyon namin sa tatay ko. Hindi na siya nagparamdam at kailanman ay hindi ko na siya ulit nakita pa. Papadudod simula noon ay si Nanay Mary Ana po ang mag-isang nagpalaki sa akin. Nakahanap naman po siya ng panibagong asawa matapos ang ilang taon. Nagkaroon ako ng 2 kapatid sa ina at naging mabuti naman po sa akin ang stepfather ko na itago na lang natin sa pangalang Bernard. Wala akong masamang masasabi tungkol sa kanya dahil napakabait niyang tao. Siya na ang nagsilbing father figure ko sa pagtanda ko. Pero kahit na ganoon ay iba pa rin talaga kapag kapiling ko ang totoo kong ama. Yon ang isang bagay na hinahanap-hanap ko hanggang sa lumaki ako. Papa Dudut. Nay, may tanong po ako. Oh, ano ba yon? Anong gagawin mo kung isang araw bigla na lang pumasok din sa pinto si tatay? Anong ibig mong sabihin? Araw-araw naman pumapasok dyan ng tatay mo ah. Hindi po si Tatay Bernard ang tinutukoy ko, kundi si Tatay Alberto. Hubert, hanggang ngayon ba naman? Umaasa ka pa rin sa pagbabalik ng tatay mo mo? Opo, wala naman pong masama doon, di ba? Tsaka isa pa, bagay ko yun. Alam mo naman, kalimutan ko na lang siya basta. Hindi na siyang tatay mo ngayon. Si Bernard na ang tatay mo. Siyang nagpalaki sa'yo. Siyang nag-alaga sa'yo. Siya ang pumalit sa pwesto na iniwan ng tatay mo simula nung hindi na siya nagparamdam. Alam ko naman po yun, pero syempre, iba pa rin naman Wala kapag... na pero. Kalimutan mo na yung lalaking yon. Kapag narinig ka ng tatay Bernard mo, ano na lang ang iisipin niya? Hindi ko naman po sinasabi na ayaw ko kay Tatay Bernard. Gusto ko lang naman na makita ulit si tatay kahit na iniwan na niya tayo. O para saan pa? Para mapanatag ng isip ko. Dami ko po kasing katanungan hanggang ngayon eh. Napapatanong ako, paano kung hindi na lang nag-abroad si tatay? Ano kaya ang buhay na meron tayo ngayon? Imbis na sayangin mo ang oras mo sa kakaisip ng mga bagay na imposible nang mangyari, isipin mo na lang ang kinabukasan natin. Wala kang mapapalang sagot sa mga tanong na ganyan dahil wala na nga ang tatay mo. Kaya nga tinatanong ko kayo kung isang araw bigla na lang bumalik si tatay, ano pong gagawin nyo? Wala. Paanong wala? Hindi nyo siya papansinin? Hindi. O para saan pa ba? Iniwan niya tayo kaya wala na siyang karapatang bumalik pa sa buhay natin. Pero paano nga Hindi kung... ko na nga siya tatanggapin. Hindi na siya ang mahal ko. Si Bernard na. Hindi na siya ang asawa mo. Hindi na siya ang tatay mo. Tatay ko pa rin siya, kahit anong sabihin nyo. Tatay mo na nag-iwan sa'yo. Tsaka bakit mo ba iniisip yung tao mo? Baka nga may sarili ng pamilya ngayon yun eh. Nakakalungkot naman kung ganon. Ibig sabihin nun,
Hindi talaga niya tayo mahal. Kaya nga huwag mo na siyang pag-aksayahan ng oras. Hindi niyo po kasi magets yung punto ko bilang anak eh. Gusto ko lang naman makita ulit yung totoong tatay ko. Hindi mo rin magets yung punto ko bilang magulang. Kami ni Bernard ang nagpalaki at nag-alaga sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin na gusto mong makita yung Alberto na yon? Hindi pa ba naman sapat, anak, yung mga ginawa namin para sa'yo? At kailangan mo pang hanapin yung totoong tatay mo? Hindi naman po sa ganon. Malaki po ang pasasalamat ko sa inyong dalawa ni Tatay Bernard, pero... Eh, gano'n naman pala eh. Magpasalamat ka na lang. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo. Tahimik na nga ang buhay natin, guguluhin mo pa. Nagtatanong lang naman po ako sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Sinagot ko na yung tanong mo. Kaya pwede ba? Tigilan na natin itong usapan ito. Oo na. Mag-aral ka. Maghanap ka ng trabaho. Yun ang atupagin mo. Hindi yung hinahanap mo pa yung taong wala namang kakwenta-kwenta. Isang katanungan lang naman ang gusto kong masagot. Kaya kung gustong makitang muli ang tatay ko, bakit hindi na niya kami binalikan pa? Simula noong hindi na siya nagparamdam ay yun na po ang katanungang lumabagabag sa isipan ko. Nangako siya sa akin noon at hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa alaala ko ang mga pangakong yon. Kaya naman labis ang tampo ko sa tatay ko dahil pinabayaan niya kaming mag-ina. Inayaan niya akong lumaki na iba ang ama. Hindi niya tinupad ang mga pangako niya sa akin na mabigyan ng maayos na kinabukasan. Simula noon, Papa Dudut, ay pinangako ko sa sarili ko na mag-iipon ako ng pera para makapunta sa Thailand para hanapin ang tatay ko. Sinikap ko mag-aral para makapagtapos at makahanap ng maayos na trabaho. Nang mapasok ako sa BPO industry ay sinimulan ko na ang paghahanap sa tatay ko, Papa Dudut. Ang problema ay wala akong kakilala ni isang kamag-anak mula sa father's side ko. Ayaw din namang magkwento ni nanay tungkol sa buhay ni tatay, kaya wala talaga akong alam sa kanya maliban na lamang sa mga natitirang ala-ala ko sa tatay Alberto ko. Habang nag-iipon ng pera ay unti akong nagkaroon ng interes sa Thailand. Ang kultura nila, pananalita at maging ang mga palabas. At kung ano pa ay inaral ko, Papa Dudut. Nagkaroon din po ako ng ilang kaibigan mula sa bansang iyon sa pamamagitan ng social media. Isa na rito si Vivian na noong nakilala ko ay OFW siya sa Thailand, Papa Dudut. Hello? Hello? Busy ka ba? Hindi naman, nagpapahinga lang. Katapos ko lang kumain. Sana all nakakain na. Bakit? Hindi ka pa ba kumakain? Hindi pa, pauwi pa lang ako galing work. Nasa labas ka pa? Oo, dadaan pa lang ako sa grocery. Patingin nga. Open mo ka mo. Sandali. Oh, kita mo na ako? Oo. Naglalakad ka? First time yata yan ah. Oo, healthy living na ako ngayon. Medyo kumakapal na naman kasi yung mga taba ko eh. Patingin nga ng taba. Hoy! Oh, ba't ka pala napatawag? Wala lang, mangungulit lang. Anong balita sa'yo? Eto, alipin pa rin ang salapi. Wala ka pang ipon? Hindi ka na rito sa Thailand. Wala pa nga eh. Alam mo namang nagalaw ko na yung savings ko noong nagka-pandemic. Ngayon pa lang ulit ako bumabawi. Yung pandemic kasi na yan eh, panira sa mga plano. Bakit mo ako biglang niyaya mag-Thailand na? Miss mo na ba ako? Hoy, walang ganon. Ikaw talaga? Biro lang. Hopefully this year pwede na. Talaga? Oo. Wala naman ako masyadong pinagkakagastosan ngayon. Kaya nakakapag-ipon na ako ng maayos. Kapag nakapunta ka rito, ano namang gagawin mo? Siyempre, titikman kita. Ano? Yung luto mo. Kako, titikman ko yung mga luto mo. Di ba sabi mo mahilig ka magluto? Yun yung uunahin ko. Ikaw, Hubert, ha? Kinakabahan ako sa mga lumalabas dyan sa bunganga mo, eh. Oo naman.
Ilang taon na tayong magkakilala, di ka pa nasanay. Hindi talaga. Ipapasyal mo ba ako kapag nakapunta na ako dyan? Oo naman! Actually, may itinerary na ako kapag nakalabag ka na dito sa Thailand. Pagdating mo lang, may bibisitahin na tayong resto. Ipapatikim ko sa'yo yung paborito kong Thai food dito. Nakaka-excite naman yan. Kaya bilisan mo na mag-ipon. Huwag kang gastador dyan. Ito na nga, nag-iipon na nga ulit. Gusto ko na talagang makapunta dyan. Ano bang balita sa tatay mo? May nakuha ka na bang impormasyon tungkol sa kanya? Wala pa eh. Ayaw naman magkwento ni nanay. Tuwing binubuksan ko yung usapan ko sa tatay ko, nagagalit siya. Wala ka bang kontak sa mga kamag-anak ng tatay mo? Wala eh. Ni isa, wala akong kilala sa side ng tatay ko. Ang hirap naman yan. Paano ka maghahanap ng tao dito sa Thailand kung wala kang ka-idea kung saan lupalop siya mahahanap? Yun nga eh. Siguro, Diyos na ang bahala sa akin dyan. Kung gusto niya kaming pagtagpuin na mag-ama, magkikita talaga kami. E paano kung hindi kayo magkita? Okay lang. At least nakita kita, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi masasayang ang effort mo kapag nagpunta ka rito. Aasahan ko yan ha. Oo naman! Pandemic noong una kong nakilala si Vivian Papadudut. Inad lamang niya ako noon sa Facebook at doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin. Dahil naka-work from home at hindi rin makalabas ng bahay ay binigyan ko ng oras si Vivian. 5 years na siya noong nagtatrabaho sa Thailand bilang performer. Dati siyang miyembro ng isang dance group na sinubukang hanapin ang swerte sa ibang bansa katulad ng ginawa ng tatay ko. Si Vivian ang kumawi ng boring na buhay ko noong pandemic, Papadudut. Mabilis kaming naging close kahit na online lamang kami nagkakausap. Minsan sa isa't isa kami naglalabas ng mga problema namin sa buhay. Minsan ko na rin na-open sa kanya ang tungkol sa tatay ko at sa kagustuhan kong makapunta ng Thailand para hanapin siya. Noong lumuwag ang restriction sa bansa ay unti-unting bumalik ang dati sa lahat. Pero kahit ganoon ay nagpatuloy pa rin ang contact namin ni Vivian sa isa't isa. Sa katunayan ay mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin. Sinubukan ko siyang ligawan noon pero binasid lamang niya ako dahil masyado raw siyang busy sa kanyang trabaho, Papadudut. Para magkaroon ng LDR relationship o ka-long distance. Ganon pa man ay mas lumakas ang hangarin kong makapunta sa bansang Thailand dahil 2 taon na ang gusto kong makita doon. Unang-una, syempre ang tatay ko. Pangalawa si Vivian na naging close ko na rin ng mga panahong yon, Papadudut. Excited na akong makita silang dalawa, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sakto lang po ang monthly income ko sa trabaho ko para matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya ko. Nag-aabot ako ng pera sa mga magulang ko at nag-aabot din ako para sa pag-aaral ng mga kapatid ko kaya medyo nahirapan ako makapag-ipon muli lalo na noong nagkaroon ng pandemic ay nasimot ang savings ko. Kinailangan ko talagang maghigpit ng sinturon noon para makaipon ang pambili ng ticket ko papunta sa Thailand. Lagi akong nagbabaon sa trabaho ko at umiiwas na kumain sa mga restaurant at fast food. May sarili din po akong tumbler para hindi ko na kailangan bumili ng ticket kapag nasa labas ako. Binansagan nga po akong pot-pot sa trabaho dahil sobrang kuripot ko raw. Pot-pot, kuripot. Totoo naman yon, Papadudut, dahil sa kagustuhan ko makapunta sa Thailand ay hindi na nga po ako bumili ng bagong damit. Katwiran ko hanggat na isusuot ko pa ng maayos sa mga damit ko ay tuloy lamang ako sa paggamit ng mga yon. Hindi rin ako sumasama sa mga galaan kahit na lagi akong inaaya ng mga katrabaho at kaibigan ko. Nililibang ko na lamang ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtambay sa labas ng bahay namin. Kung minsan ay nakikipaglaro na lamang ako ng basketball sa covered court, malapit sa amin pero kalimitan ay si Vivian ang pumapatay ng oras ko. Hanggang netong nakaraang taon na nga ay nakapag-ipon na ako ng pera
para sa 3 araw na pagdalaw ko sa Thailand. Wala akong ibang sinabihan nito, Papa Dudut, kundi si nanay lamang. Nay, aalis na po ako. Oh, saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Di ba nabanggit ko na to sa inyo noon? Magbabakasyon po ako. Ah, ngayon na ba yon? Opo, nakabili na ako ng ticket. Mamaya na ang flight ko. Flight? Eh teka, saan ka ba pupunta? Sa Thailand po. Thailand? At ano naman ang gagawin mo ron? May bibisitahin akong kaibigan, si Vivian. Si Vivian ba talagang pakay mo doon o may iba pa? Bakit po? Sino ko bang pupuntahan ko doon? O eh sino pa ba? Eh di walang hiyamong ama. Sa tingin mo nasa Thailand pa siya hanggang ngayon? Aba malay ko! Wala naman akong pakialam na sa taong yun. Yun naman pala eh. Bakit yung pa tinatanong kung si tatay bang pakay ko sa Thailand kaya ako pupunta doon? Bawal ba magtanong? Gusto ko lang malaman kung nahanap mo na siya kaya mo biglang naisip na pumunta ng Thailand. Ka naman lilipad ng ibang bansa para lang sa babaeng nakilala mo sa Facebook eh. Huwag kayong mag-alala. Wala pa akong impormasyon tungkol kay tatay. Pero tama kayo. Isa siya sa mga rason kung bakit ako pupunta ngayon doon. Magbabakasakali ako na mahanap ko siya. Nagsasayang ka lang ng pera. Kung yan pinambili mo ng ticket pinambili mo na lang ng pagkain, edi sana nabusog pa tayo. Pera ko naman yung gagamitin ko eh. Kaya desisyon ko pa rin kung saan ko gagamitin yon. Anong gagawin mo kapag nahanap mo na yung taong yun? Tatanungin ko siya kung bakit niya tayo iniwan. Tatanungin ko siya kung kilala pa ba niya ako. Kung naalala pa ba niya na may anak siya sa inyo. Tatanungin ko siya kung bakit niya tayo kinalimutan. Dami mong alam. Hindi ka nalang makontento sa kung anong meron ka ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nagkita kami ni tatay, hindi ko naman siya pipiliting bumalik sa buhay natin. Abay dapat lang. Masyado naman kapal ang mukha niya kapag nagpakita pa siya sa atin. O maiba tayo. Itong Vivian na ba to talagang pupuntahan mo sa Thailand? Sino ba talaga yan? Girlfriend mo na ba yan? Hindi po. Kaibigan ko lang yon. Niligawan ko dati kaso ayaw naman sa akin. O tapos pupuntahan mo? Mana ka talaga sa tatay mo no? Pareho kayong tanga? Si nanay naman oh. Girlfriend lang ba ang pwedeng dayuhin? Kaibigan ko rin naman siya kahit binasted niya ako. Tsaka matagal na naming pinaplano to. Ay, di bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mo sa buhay mo. Buhay mo naman yan Sige po, mauna na po ako. Baka malate ako. Traffic pa naman. Saan ka ba sasakay niyan? Magta-taxi na lang ako. O siya, sige, mag-ingat ka. Ano pong gusto niyong pasalubong? Kahit ano, bahala ka na. Basta makabalik ka lang ng maayos. Ayos na sa akin yun. Sige po. Bibilhan ko kayo ng ref magnet. Bahala ka. Kahit natutol ay wala din naman pong nagawa si Nanay Mary Ann dahil nasa 8 gulang na ako nang mag-decide ako para sa sarili ko. Isa pa ay pera ko rin naman ang ginagamit ko para sa bakasyon na yun papunta ng Thailand. Pagdating sa airport ay sobra-sobra ang kaba ko dahil first time ko lamang lumabas ng Pilipinas. Kinakabahan ako noon na baka ma-offload ako sa immigration. Uso pa naman noon ang mga napapabalitang kababayan nating na-offload ng walang rason. Kaya naman bago pa magpunta sa airport ay nakahanda na talaga lahat ng documents ko, Papa Dudut. May hirapan na kasi ako makapag-ipon ulit kapag nasayang lang ang ticket ko para sa trip na yon. Mabuti na lamang at mabait ang immigration officer na natapat sa akin. Tapos nga mahabang pinahan at interview ay pinayagan din akong lumabas ng bansa. Sobrang excited ako noon dahil first time ko lamang sumakay ng eroplano. Mas higit ang excitement ko dahil makikita ko na sa wakas ng personal si Vivian at magkakaroon na rin ako ng chance na hanapin ang tatay ko sa Thailand. Mabilis lang ang naging biyahe ko, Papa Dudut. Wala rin palang pinagkaiba ang Pilipinas sa Thailand dahil mababait din ang mga tao doon. Halos pareho lang din ang klima. Sa airport pa lang ay sinundo na ako ni Vivian at matapos ang mahigit 3 taon ay nagkita rin kami sa wakas ng personal.
Ate Crab! Welcome to Thailand! Totoo na ba to? Nasa Thailand na ako? Oo, totoo na to! Sa wakas, nakatapa ka na dito sa Land of Smiles. Walang iba kundi ang Thailand! Ay, di pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Alam ko, simula nung nagkakilala tayo, wala ka ng ibang binanggit kundi ang makarating dito. Pangarap ko na to simula pagkabata eh. Kung sakaling mahanap nga natin ang tatay mo rito, ano naman ang pinakaunang gagawin mo kapag magkaharap na kayo? Kukumprontahin mo agad? Ano nga ba? Hindi ko naisip yan ah. Sa totoo lang, di ko alam. Bakit naman hindi mo alam? Matagal mo na siyang gustong makita pero hindi mo alam kung anong gagawin mo kapag magkaharap na kayo? Oo, parang ganon. Siguro kasi alam ko naman na hindi na talaga kami magkikita. Akala ko pa naman handa ka na. Siguro, yayakapin ko siya. Yayakapin ko siya na mahigpit. Yun lang? Ano pa ba? Siyempre kukumustahin. Tapos itatanong ko na lahat ng gusto kong tanungin sa kanya. Pero saka na lang natin problemahin yun kapag nahanap na natin siya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na masasagot lahat ng katanungan mo bago ka umuwi sa Pinas. Parang sure na sure ah. Alam mo ba kung saan mahahanap si tatay? Malay natin. Hindi ka sure. Yung totoo, may alam ka ba? Wala. Hindi na nga. Umalis na tayo. Saan mo ako unang dadalhin? Excited na ako mamasyal dito. Kakain tayo. Ipapatikim ko sa'yo yung favorite Thai dish ko. Ano naman yun? Ayoko sa manghang ah. Hindi ako mahilig doon. Somtam ang tawag sa ipapatikim ko sa'yo. Masarap yun. Somtam? Ano yun? Teka, familiar yan ah. Nabasa ko na yan eh. Yan ba yung salad? Tama, green papaya salad yun. Dumayo ako rito sa Thailand para lang kumain ng papaya. Eh, ang dami nun sa Pinas. Siraulo, masarap yun. Pinaghalo-halo ang tamis, alat, asim at anghang. Basta hindi yung typical na salad. Tikman mo na lang para malaman mo yung sinasabi ko. Basta akong bahala sa'yo. Sige, pero bago tayo kumain, hanapin muna natin kung saan yung tutuluyan ko. Halika na, samahan na kita. Alam mo ba kung saan yung address? Oo, nandito sa cellphone ko. O tara na. 3 araw lang ang itinagal ko sa Thailand, Papa Dudut. Sa tulong ni Vivian ay nakahanap ako ng mumurahing accommodation na malapit lang sa sentro. Sa unang araw ko doon ay agad niya akong ipinasyal sa mga tourist spot sa Bangkok. Ipinatikim din niya sa akin ang mga masasarap na pagkain doon. Wala kaming ginawa sa buong araw na yon kundi ang mag-bonding. Damang-dama ko ang pagiging bakasyonista dahil wala kaming sinayang na oras, Papa Dudut. Pagdating naman sa ikalawang araw ay hindi na namin iginugo ng oras namin sa paghahanap kay tatay. Nagtanong-tanong kami sa mga kapwa kababayan natin doon kung may kakilala ba silang Alberto na siyang pangalan ng tatay ko. Alam ko, Papa Dudut, na hihirapan kaming mahanap ang isang taong matagal nang walang paramdam. Pero at least, alam ko sa sarili ko na sinubukan ko siyang hanapin. Malawak ang Bangkok at mahigit na 30,000 ang OFW sa buong Thailand. Kaya para kami naghahanap ng karayom sa malawak na buhanginan. Sa kasamaang palad, kulang ang isang araw para hanapin ang tatay ko, Papa Dudut. Sa huling araw ko sa Thailand ay sinulit ko na lamang ang nalalabing oras ko doon. Malungkot man na hindi ko nagawa ang totoong pakay ko doon ay masaya naman ako kahit papaano dahil nagkita na kami ni Vivian. Iyon nga lang, bago ako umalis pabalik sa Pilipinas, ay isang sekreto ang nalaman ko tungkol kay Vivian na konektado pala sa tatay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tanggap ko na noon, Papa Dudut, na hindi ko na talaga makikita pa ang tatay ko. Bukod sa kulang ako sa oras ay wala na rin akong impormasyon tungkol sa kanya. Nagbabakasakali lamang naman ako pero ang pagbabakasakaling yon ay wala namang napala. Para ako naghahanap ng multo na kahit na anong gawin ko ay hindi na siya magpapakita pa sa akin, maliban na lamang kung siya mismo ang magpaparamdam.
Ang ginawa ko na lamang ay in-enjoy ko ang nalalabing oras ko sa Thailand kasama si Vivian. Sinamahan niya ako magpunta sa mga templo ng Thailand at nakalipas kami ng hapon sa isang parke. Doon ay nilinaw namin dalawa ni Vivian kung ano ba talaga ang relasyon namin dalawa at hanggang pagkakaibigan lang daw talaga ito, Papa Dudut. Malungkot ako dahil akala ko talaga ay may chance na maging kami. Kaso nga lang, hanggang pagkakaibigan lang talaga ang maibibigay sa akin ni Vivian. Pagsapit ng gabi ay nagsimula na ako mag-impake ng gamit ko sa hotel, Papa Dudut. Nang mga oras na yon ay napansin kong may kakaiba kay Vivian. Kasama ko siya noon sa hotel. Dapat ay maaga siyang aalis dahil may trabaho siya. Pero hindi niya ako maiwan-iwan. Aligaga din siya at hindi mapakali na para bang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya magawa. Hindi ko yon pinansin noong una pero noong makita kong para bang balisa na siya ay tinanong ko na siya kung ano ang problema. Doon na sinabi ni Vivian ang katotohanan, Papa Dudut. Inamin niya sa akin na kilala niya si Tatay, Papa Dudut. Uy, okay ka lang ba? Kanina ka pa paikot-ikot dyan. Hindi ka mapakali? Okay lang, huwag mo akong intindihin. Akala ko ba uuwi ka ng maaga ngayon? May trabaho ka, di ba? Aantayin lang kitang makasakay bago ako umalis. Mamaya pa ako aalis. Baka maliit ka dyan sa trabaho. Basta, mag-empake ka na lang dyan. Ang weird mo ah. Nalulungkot ka siguro kasi uuwi na ako. Ang totoo niyan, may gusto sana akong aminin sa'yo eh. Ano yun? Paano ba? Huwag kang magagalit sa akin ah. Bakit nga? Ano ba yung sasabihin mo? Kilala ko ang tatay mo, Hubert. Ha? Paano nangyari yun? Magkatrabaho kami dati. Totoo ba? Yung tatay ko na matagal ko nang kinukwento sa'yo? Kilala mo siya? Oo. Nakipagkilala ako sa'yo dahil sa tatay mo. Planado yung pag-add ko sa'yo sa Facebook. Kinaibigan kita kasi gusto kitang makilala. Gusto kong makilala yung anak na laging kinukwento sa akin ng tatay mo. Pero bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Ngayon paalis na ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Hindi ko alam kung ako ba dapat ang magsabi sa'yo nito. Pero ayokong umalis ka na walang napala rito sa Thailand. Kaya bago ka umuwi, gusto kong malaman mo ang totoo. So alam mo kung saan makahanap ang tatay ko? Wala na siya rito sa Thailand. Eh nasaan siya? Nakauwi na ba siya ng Pinas? Bago ko sagutin yan, may ipapakita muna ako sa'yo. Ito yung last picture naming magkasama. Sandali. Hanapin ko lang sa phone ko. Eto. Nagkaroon kami ng group picture bago mag-pandemic. Nasaan si tatay dyan? Siya yung nakapula. Nakapula? Eh, babae yung nakapula. Siya yan, Hubert. Pinalitan ni Alberto ang pangalan niya. Dumating yung araw. Lena na ang gusto niyang itawag namin sa kanya. Ano? Hindi kita maintindihan. Transwoman ang tatay mo. Yan ang dahilan kung bakit natakot siyang magpakilala sa'yo. Nahiya siyang malaman mo na ang tatay mo isa ng babae. Natakot siya na baka hindi mo siya matanggap. Paano? Teka sandali. Bakla ang tatay ko? Oo. Dito siya sa Thailand nag-transition. Yun ba ang dahilan kung bakit hindi na siya bumalik sa amin? Hindi. May iba pa siyang rason kung bakit hindi na siya umuwi sa Pinas. Eh ano? Hindi ko kasi alam kung dapat ko bang sabihin to eh. Sabihin mo na, Vivian. Nahuli niyang may lalaki ang nanay niya. Nalaman niya na may iba siyang lalaki kaya naghuli silang dalawa. Inayawan ng nanay mo ang tatay mo. Kaya hindi na siya bumalik pa. Sandali lang. Totoo ba itong mga sinasabi mo? Paano ko makakasiguro na hindi ka nagsisinungaling? Hindi ba sapat tong picture naming dalawa? Hindi mo ipinaalam sa akin na kilala mo pala si tatay. Tapos ngayon sasabihin mo ang mga bagay na to? Na bakla siya?
Na nagloko si nanay kaya nawalan ako ng ama? Kung totoo nga mga sinasabi mo, nasaan na siya ngayon? Gusto ko na siya magpaliwanag ng lahat ng to, hindi ikaw. Wala na siya, Hubert. Patay na ang tatay mo. Ano? Hindi nangyari yun. Paano siya namatay? Nagkasakit siya. Isa siya sa mga naging biktima ng COVID. Pero, hindi pwede to. Patay na ang tatay ko. I'm sorry kung ngayon ko lang nasabi ang lahat ng to sa'yo. Isa lang ang alam ko, Hubert. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Hindi po ako makapaniwala sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Nang gabing yon ay inilahad sa akin lahat ni Vivian ang tungkol sa mga nalalaman niya kay tatay. Hindi ako makapaniwala na planado pala ang lahat, pati na ang pakikipagkilala niya sa akin. Ang mga katanungang tumatakbo sa isipan ko simula pagkabata ay si Vivian mismo ang sumagot. Hindi ko alam na bading pala ang tatay ko, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay pinili niyang pakasalan si nanay dahil gusto niyang bumuo ng pamilya. Pero dahil sa hirap ng buhay ay nag-abroad si tatay para matustusan ang pangangailangan ko. Iyon nga lang, noong nasa Thailand na si tatay ay nalaman niya may ibang lalaki pala si nanay. Ito'y walang iba kundi ang tumatayo ko ngayong ama-amahan na si Tatay Bernard. Handa naman daw si tatay na patawarin si nanay, kaso nga lang ay mas pinili ni nanay si Tatay Bernard. Matapos siyang iwan ni nanay sa Thailand na tinupad ni Tatay Alberto ang pangarap niyang maging tunay na babae. Doon ay nagpa-enhance siya ng katawan at nag-transition sa pagiging trans woman. Mula sa pangalang Alberto ay nakilala siya sa Thailand bilang Lena at doon na niya nakilala si Vivian. Si tatay ang nagsilbi nilang koryo ng ilang taon. Sobrang sakit para sa akin, Papa Dudut, na malamang si nanay pala ang may kasalanan ng lahat. Buong pagkabata ko ay nanaigang tampo ko kay tatay dahil hindi na niya kami binalikan. Yun pala ay si nanay din lang pala ang may kagagawan ng lahat. Durog na durog ang puso ko noon habang pauwi ako. Lalo na noong mapagtanto kong kailanman ay hindi ko na masisilayan ang tatay ko. Nung makaharap ko na si nanay ay kinausap ko kagad siya tungkol sa mga katotohanang nalaman ko sa Thailand, Papa Dudut. Nandito ka na pala. Kumusta naman ang Thailand? Nay, alam mo ba? Alam ko ba ang ano? Napatay na si tatay? Ano ba pinagsasabi mo patay na? Nasa labas ang tatay mo. Ang totoo kong tatay ang tinutukoy ko. Alam mo ba napatay na si Tatay Alberto? Ha? Patay na siya? Ayan ang hindi ko alam. Hindi ko naman nabalitaan yan. Na-COVID siya sa Thailand. Paano mo naman nalaman yung balitang yan? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat, pati na ang mga ginawa mo noon. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang rason kung bakit hindi na bumalik pa sa atin si tatay. Niloko niyo siya, Nay. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ba totoo na noong bata pa ako, nahuli kayo ni tatay na may ibang lalaki? Nung nabuko niya ang pinaggagawa niyo, kayo nakipaghiwalay sa kanya. Wala akong lalaki. Nakipaghiwalay ako sa kanya bago ako naghanap ng iba. Bakit niyo nagawa yun, Nay? Hindi niyo ba naisip na dahil sa ginawa niyo, nawalan ako ng ama? Anong nawalan? Eh may pumalit naman kagad sa kanya. Kahit na, hindi niyo man lang ako inisip. Bata pa ako noon. Marami akong maling desisyon sa buhay ko. At saka ang isa nga dun eh. Nung pinakasalan ko yung tatay mong bakla. Alam mo din pala na bakla siya? Oo! Hindi naman niya yung sinikreto sa akin eh. Pero rason ba yun, Nay? Para lokohin si tatay? Bading siya pero minahal niya kayo. Kayo ang pinili niya para bumuo ng pamilya. Tapos ganun ang gagawin niyo sa kanya? Ano nga ba sinasabi ko eh? Di
ba Thailand kapag nalalaman? O ano ngayon ang napala mo? Nalaman ko totoo. Yun ang napala ko. Nasagot ang mga tanong ko. Nawala ang galit ko sa tatay ko. Ano gagawin mo ngayon? Sa akin ka magagalit. Hindi ako magagalit sa inyo. Pero simula ngayon, magbabago ng tingin ko sa inyo ni Tatay Bernard. Hindi ko naman hawak ang puso nyo eh. Hindi ko mapipili kung sinong lalaking mamahalin nyo. Pero sana, naisip nyo man lang ako. Wala ka na magagawa kasi tapos na ang lahat, Hubert. Sa halip na magbabad ka dyan sa nakaraan, ayusin mo na lang ang buhay mo. Hindi na natin may babalik pa ang mga nangyari noon. Pero maaayos pa natin yun ngayon. Kung sana nung bata pa lang ako, ipinaliwanag yun ako anong nangyari, eh di sana wala na tayong problema ngayon. Pero anong ginawa nyo? Iniwan nyo na nga si tatay. Itinanim nyo pa sa isipan ko na pabaya talaga siyang ama. Na iniwan niya tayo at kinalimutan. Kahit ang totoo, kayo naman pala ang dahilan ng lahat. Pasensya ka na ha. Magalit ka na sa akin kung gusto mo magalit. Nagkapatong-patong na kasi yung mga nangyari kaya hindi ko na nagawa pang bawiin yung mga nagawa ko at mga nasabi ko. Hindi ko naman alam na darating yung araw na ito eh. Bumawi kayo kay tatay, Nay. Kahit yun na lang magagawa nyo para sa kanya. At sa akin na rin. Paano? Anong gagawin ko? Paano ako makakabawi? Gusto kong bisitahin ang puntod niya. Kahit hindi na kayo sumama, sabihin nyo lang sa akin kung saan siya mahahanap. Gusto kong makilala ang mga kamag-anak ko sa side ni tatay. Uy, siya, sige. Kung yan ang gusto mo eh. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat. Salamat, Nay. Noong nagkaroon ako ng oras sa trabaho ay agad ko pong pinuntahan ang mga kamag-anak ko sa side ni Tatay Alberto. Doon ay nakilala ko ang mga lolo at lola ko sa father's side, pati na rin ang mga pinsan ko. Nagkaroon din ako ng chance na dalawin ang puntod niya. Noon ay humingi ako ng tawad sa kanya, Papa Dudu. Habang nasa biyahe ako noon, pauwi ay may bigla akong naalala. May isang Lena na nag-add sa akin sa Facebook noon. Hindi ko siya in-accept dahil hindi ko naman siya kilala. Kung alam ko lang na siya pala, ang tatay ko ay sana'y nakapag-usap pa kami bago pa siya mamatay. Sinubukan ko ulit siyang hanapin sa Facebook at naka-add friend pa rin siya sa akin. In-accept ko ang friend request niya at saka ko in-stalk ang profile niya. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko mula sa mga mata ko nang makita ko ang mga pictures ng tatay ko, Papa Dudu. Nung i-check ko ang spam messages ko ay doon ko lang nabasa ang mga mensahe niya para sa akin. Matagal na pala siyang nagme-message sa akin pero dahil hindi kami friends ay sa spam nagpupunta ang mga messages niya. Hindi niya ako nakakaligtaang batiin sa Facebook, Papa Dudu. Sa loob ng ilang taon ay palagi niya akong binabate sa mga importanteng okasyon ng buhay ko. Lagi din siyang nangungumusta kahit na wala siyang natatanggap na reply. Bago siya mamatay, isang mahabang mensahe ang pinadala niya sa akin. Humingi siya ng tawa dahil iniwan niya ako. Nagsorry siya dahil hindi niya nagampanan ang tungkulin niya bilang isang ama at hindi niya nagawa ang mga pinangako niya sa akin noon. Noon, Papa Dudu. Matagal kong hinanap ang tatay ko at nasa spam messages ko lang pala ang sagot sa mga katanungan. Sa ngayon ay nagpatuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Vivian bilang magkaibigan. Tuwing may gusto akong malaman tungkol kay tatay ay kay Vivian ako nagtatanong. Kalaunan ay unti-unti ko rin namang napatawad si nanay pati na rin ang tatay-tatayan ko. Wala na din naman pong saysay kahit na magtanim ako ng galit sa kanila dahil hindi na nito may babalik pa si tatay. Basta ang mahalaga ay alam ko na po ngayon ang katotohanan.